ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manghi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-isa sa buwan ng Nobyembre. Sa ngalan po ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Wala sa akin yung music. Thank you, Jigger. Thank you. Siyempre kasama natin si Daryl. Habang inaantabayanan ko po ang aking mga kasama, atin po silang pababatiin. Isang oras naman po tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ayun, nakita ko na ang aking partner. Magandang tanghali sa iyo, partner. Partner, Ayun, magandang tanghali sa iyo. Partner. Bumati ka, partner. Nakakatuwa, nakita ko maaga ka ngayon. Ng Martes. Yun, partner, isang magandang araw at mapagpalang araw po sa ating lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Partner, tutuloy-tuloy ko na ha. Binabati natin ang lahat ng tagapakinig, lalong-lalo na dito sa lungsod ng Marikina. Gayon din sa pamunuan ng lungsod ng Marikina, sa pamumuno ng ating minamahal na alkalde, Mayor Marcy Chidoro. Happy listening po sa inyo. Kumusta po kayo dyan? Partner, samantalahin ko ang pagkakataon na to para ibalita sa iyo, at hindi lang sa iyo, kundi maging sa ating mga tagapakinig, no? Gusto lang natin i-congratulate at pasalamatan ang aming minamahal at outgoing na District Director, si Police Brigadier General Matthew Bakay. Sir,
Siya po ay bagong talagang Regional Director ng Police Regional Office 3 sa ngayon. At maraming salamat po sir sa panahon na nakasama po namin kayo dito, sa mga gabay niyo po sa amin. At good luck po sir sa panibago niyo pong assignment. Gayon din partner, syempre, congratulations din at welcome back sa aming minamahal na bagong District Director, ang nagbabalik sa tahanan ng Eastern Police District, ang aming mahal na District Director, si Police Brigadier General Orlando Yebra Jr. Sir. Welcome po sir, welcome back po sir sa APD at mabuhay po kayo at pagpalain po tayo ng dakilang lumikha. Ayan partner, muli samahan niyo po kami sa aming mga minamahal na tagapakinig ng isang oras ng paghahandog sa inyo ng mga balita at impormasyon katuwang ng ating mga magiging panauhin. Yes partner. Okay. Nawawala yung audio niya, no? So once again, syempre binabati ko ang bumubuo ng Kaagapay team, ang ating Chief of Police ng Marikina City Police Station, Police Colonel Ben Liner Capili, ang ako pa, si Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, ang SCAS natin, si Colonel Greco. Magandang tanghali kay Attorney Eric Valero. Yung ating mga viewers. Happy viewing. Pero bago po tayo pumailan lang, we have 9 minutes after 12 o'clock. Maaari nyo po rin kaming mapanood at mapakinggan sa DWBL Radio 1242, sa FB live streaming ng DWBL at sa YouTube. Aming pong ihahatid ang mga ratsyada ng balita. Kasunod po nito ang ating mga updates. Gayon din po ang ating panayam. Napakapalad natin, ano? Ating makakadaupang palad. Ang Akopa ng Pasig City Police Station. Gayon din ang chief ng BJMP Marikina City Women's Dormitory. So meanwhile, atin pong ihahatid ang ating mga balita. 8 arestado sa kasong paglabag sa illegal na pagsusugal sa lungsod ng Marikina. Ang detalye, Kaagapay Barameda. Kasong paglabag sa illegal na pagsusugal o PD-1602 ang kinakaharap ng 8 sospek matapos silang madagip sa isinagawang operasyon ng Marikina Station Intelligence Section sa kahabaan ng Libis Street, Barangay Concepcion 1, Syudad ng Marikina noong ika-31 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant John Hano, Assistant Chief ng Station Intelligence Section, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na di umano'y may nagaganap na sugalan sa nasabing lugar. Naagad namang tinungo ng otoridad at naaktuhan ng mga sospek habang nagsasagawa ng ipinagbabawal na sugal o pusoy. Agad naman inaresto ang mga sospek at dinala sa impilan ng pulisya kasama ang na-recover na ebidensya na tinatayang higit sa 3,000 piso. Kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina Custodial Facility ang mga sospek. Yan ang ulat, Kaagapay Robin Barameda. Higit sa 320 kilos na halaga ng shabu ang nasamsam sa isinagawang anti-drug operations ng Marikina City Police Station. Ang detalye, Kaagapay Barameda. Arestado ang 5 sospek sa kasong paggamit at pagtutulak na may kinalaman sa illegal na droga sa isinagawang bypass operation na pinangunahan ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr., Deputy Chief ng Marikina Station Drug Enforcement Unit o SDEU, sa kahabaan ng Bonifacio Avenue, Barangay Tanyong, Syudad ng Marikina noong ika-29 ng Oktubre taong kasalukuyan. Matapos na positibong mabilhan ng pulis na umuoktong closure buyer ang mga sospek na ipinagbabawal na droga o mas kilala sa tawag na shabu.
Kinilala naman ng mga suspect na sina alias Raymond, alias Ethan, alias Marlon, alias Jed at alias Sunny na pawang mga residente ng syudad ng Marikina. Tinatayang nasa 170 halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa mga suspect. Kasalukuyan naman silang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Isa pang bypass operation ay sinagawa ng Marikina Station Drug Enforcement Unit at matagumpay na naaresto ang 4 na suspect sa kasong paggamit at pagtutulak na may kinalaman sa Comprehensive Dangerous Drug Act o RA 9165 sa kahabaan ng Bantayog Street, Barangay Concepcion 1, lungsod ng Marikina noong ika-31 na Oktubre taong kasalukuyan. Ito ay matapos na bilyan ng pulis na umaktong posture buyer ang mga suspect ng ipinagbabawal na droga o mas kilala sa tawag na shabu. Tinatayang nasa 170 halaga ng shabu ang nasamsam ng otoridad sa mga suspect na kalaunay kinilalang sina alias June, alias Nico, alias John at alias Nene na pawang mga residente sa syudad ng Marikina at ngayon nakasalukuyang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Top 7 most wanted sa Timonan, Quezon, arestado sa Marikina. Ang detalye kaagapay na Barameda. Matagumpay na naaresto ang isa sa most wanted person ng Atimonan, Quezon sa pinaigting naman at operation ng Marikina City Police Station na pinangunahan ni Police Major Pernildo R. De Castro, hepe ng Station Investigation and Detective Management Section, at tuwang si Police Lieutenant Bon Ian Olivar, hepe ng Police Station 8 Marikina. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Gumaca, Quezon Regional Trial Court Branch 62 sa kahabaan ng Vista Street, Rancho 3, Barangay Concepcion 2, lungsod ng Marikina noong ika-29 na Oktubre taong kasalukuyan. Patong-patong na kasong paglabag na may kinalaman sa National and Local Election Code, Comprehensive Law on Firearms and Ammunition o RA 10591, RA 9561, RA 8294 at PD 1866 ang kinakaharap ng suspect. Kasalukuyan naman nakapiit ang suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay Robin Barameda. Isang driving school instructor arestado matapos lumabag sa RA 7610. Ang detalye kaagapay Pati. Arestado ang isang driving instructor na kinilalang si Rudy Melgar E. Varona alias Dondon, 46 na taong gulang, may asawa at kasalukuyang nakatira sa Barangay Kaligayahan, Quezon City. Matapos siyang ireklamo ng kanyang kliyente sa pinagtatrabuhong driving school sa Barangay Santa Elena, Syudad ng Marikina, noong ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa biktima na itatago sa pangalang LM, habang nasa loob sila ng sasakyan na gamit sa pagtuturo, hinawakan ng suspect ang kanyang kamay sabay himas din ng kanyang hita malapit sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Sa halip na manlaban, mas natakot siya para sa kanyang kaligtasan, kaya nakapagsumbong na lamang siya sa kanyang ama matapos ang nasabing practice driving. Madali silang nagtungo ng kanyang ama sa tanggapan ng Substation 3 ng Marikina City Police Station upang magreklamo at agad naman itong nirespondihan ng ating kapulisan. Nadakip ang nasabing suspect at kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat. Ito si kaagapay Chris Pati. Isang mentally challenged na babae, ginahasa ang suspect arestado. Ang detalye kaagapay Pati. Kasong rape o paglabag sa Republic Act 8353 ang kinakaharap ngayon ng isang lalaki na kinilalang si Joseph Naga, 49 na taong gulang, walang asawa at kasalukuyang kinakalinga sa isang bahay ampunan sa Barangay Parang, Marikina City. Ito ay matapos niyang pagsamantalahan ang kasamahan niyang babae na mentally challenged at kinakalinga din sa nasabing bahay ampunan. Ayon sa nakasaksi ng pangyayari na itatago sa pangalang Buboy, pasado 2:00 ng madaling araw ng Oktubre 26 taong kasalukuyan, nakita niya ang suspect na may ginagawang kahalayan sa biktima. Ngunit hindi niya magawang sumigaw at humingi ng tulong dahil sa kanyang kalagayan na hirap din sa paghinga. Sa halip, agad siyang nagsumbong sa social worker ng nasabing bahay ampunan na siyang humingi ng tulong sa kapulisan ng Barangay Parang. Agad itong inaksyonan ng ating kapulisan at nahuli ang suspect na kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat. Ito si kaagapay Chris Pati. Oplan Bandilyo, anunsyo publiko. Paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang krimen at karahasan na maaring mangyari sa loob at labas ng ating mga tahanan.
maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran para maiwasan ang maging biktima ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, carnapping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operations Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para naman po sa ating Bureau of Fire. Ito po ang inyong kaagapay, Chris Pati. At yan po ang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Siyempre, wag nating kalimutan, happy viewing sa mga patuloy na nag-review at ika nga ay nagpa-participate dito sa programa ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Nasa kabilang linya na, no, yung ating panauhin. Happy listening kila Roda. Happy viewing. Diyan po sa San Pedro, Laguna. Gayon din kila Gigi. Kay Arian. This time, magandang tanghali, ano. Thank you very much, Jigger. Nasa kabilang linya na po natin ang ating panauhin, napakapalad natin para makadaupang palad natin. Si Assistant Chief of Police for Administration, ACOPA, ng Pasig City Police Station, Master of Arts, Peace and Security Studies, Lateral Entry, Class 2003. He served in UN Peacekeeping Mission in South Africa from 2009 to 2010, and he received numerous awards on significant accomplishments, both in the field of administration and operation. Mapalad po tayo at magandang tanghali po sa ating panauhin, Police Lieutenant Colonel Juvenal E. Barbosa, MA, PSS. Magandang tanghali, Lieutenant Colonel Barbosa. Magandang tanghali po sa ma'am at si kay Police Lieutenant Cristes at sa lahat po mga nakikinig sa Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Lieutenant Criste, babatiin ko muna si Lieutenant Colonel Barbosa. Yung kanyang masteral, lalo na yung Peace and Security Studies, na kung saan ay Pasig is very fortunate that he is the Assistant Chief of Police for Administration. The expertise is there. Mamaya na ako. Go ahead, Lieutenant Criste. Tama ka dyan, partner. Napakapalad natin na kapiling natin si Lieutenant Colonel Barbosa. Nakita mo naman sa dami ng kanyang credential, di ba? Sigurado maraming mai-impart sa atin si Sir na magaganda mga ano. Hindi, both operation. Operation and administration. Kumbaga full package, partner. Sir, hindi full package eh. Over. Excess. Okay. Sir, magandang tanghali po, sir. Yun po. Sir, umpisahan ko na po yung question ko po sa inyo, sir. Sir, alam naman po natin at proud po tayo na sabihin na ang Eastern Police District po, na siya po nating tahanan, ay ang pinarangalan na Best Police District, di ba, sa NCRPO po, sir, di ba? At alam din po namin na ang Pasig City Police Station po ay isa po sa may malaking contributory factor sa accomplishment po na ito ng Eastern Police District. Kaya po, sir, unang question ko po sa inyo, gusto ko po sanang tanongin, baka po yung Pasig Police Station ay may mga best practices na maaaring ma-share natin sa mga police station natin, particular po dito sa Eastern Police District, upang makapaghatid po tayo ng mas epektibong serbisyo sa ating komunidad.
Good afternoon again. One of the best practices in Pasig City Police Station is the so-called yung tinatawag na quick dial and quick response. Ito po yung ang concept po nito is lahat po ng mga establishment. Nawala si sir. Parang nawala yung connection ni Sir Partner ah. Okay, antabayanan po natin ang muling pagpasok ni Lieutenant Colonel Barbosa. Partner, naputol si... Okay. Go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Go ahead, Colonel. Pasensya na po kayo, ganun po talaga siguro yung system. Okay lang, sir. For as Pasensya na long po. as So, you are inulitin with ko lang us. po ulit. Isa po sa mga best practices ng Pasig City Police Station is yung tinatawag na quick dial, quick response, na kung saan hinikayat namin yung mga may-ari ng establishmento na i-register, mag-register sa sistema. Ang requirements lang naman ito, isang cellphone lang, even yung mumurahin lang. So magkakaroon yan, yung mga number ay pupunta sa aming yung Tactical Operation Center namin, yung Station Tactical Operation Center, na kung saan pag may manangyaring any eventualities dun sa mga isang establishmento, madali po manonotify yung police na madaling marirespondihan. So luckily po, last week, meron po isang kumpanya na nag-volunteer na i-enhance pa yung aming sistema na to. Hopefully, sooner or later, ay ma-implement na namin yung aming quick dial, quick response. Ayun. Nakita mo, partner, ha? Sir, kumusta naman po yung yung support po ng LGU natin at saka yung mga partnership po natin sa mga different stakeholders diyan sa Pasig sa ating mga kapulisan? With regard dun sa support ng ating local government unit, yun na nga, siguro if I'm not mistaken, nagbigay po, no? Hindi ko lang po alam kung kailan po eksakto nagbigay yung ating local government unit ng Pasig City ng 30 units, brand new na kotse, no, mobile car. Yun. So it Wow. was, opo. So meron pa po yan. Meron pa po kaming inihintay na 60 units of motorcycles para mapabilis yung aming police response. Although hindi ko na ibibigay yung kung anong unit man yung ibibigay, pero yung specs is we already submitted to the office of the city mayor. So tungkol naman po sa ibang mga sectors, no? Meron po kami tinatawag na yung kasimbayanan, yung kapulisan, simbahan, and pamayanan. It was originated during the time of Police Major General Rodolfo Asurin when he was the Regional Director of Pro 1. In-involve niya talaga yung kapulisan, yung simbahan, and pamayanan para in terms of crime prevention and crime solution. So ngayon, we are planning, tomorrow we have a coordinating conference para nga ay ma-prepare na namin or ma-iron out na namin yung mga issues and concerns para sa scheduled launching nitong programang ito. Ayun. Ang ganda talaga sir, no? Ramdam din namin yan sir, yung support ng LGU. Hindi tayo nalalayo dito sa Marikina na fully support talaga ang LGU natin dito pagdating sa mga kapulisan. Sir, kumusta naman po yung natin, yung mga kapulisan natin diyan sa Pasig? Sapat po ba yung bilang ng mga personnel natin para matugunan yung mga pangangailangang panseguridad ng mga Pasigenyo? Siguro po talagang so matagal na po tayo sa serbisyo, talagang sa ngayon na even more than 200,000 na siguro yung strength natin na nationwide, talagang kulang pa rin yung number ng PNP personnel. So based on record, ang authorized talaga based on the new staffing pattern is 806 supposed to be yung dapat sa station namin. However, 557 pa lang. So we have a variance of 249. So kung kukumpitin naman natin yung police to population ratio, ang ideal is 1:500. Pero ngayon is 1:1,311. Pero ganun pa man, talagang ang police ay dapat laging flexible, no? Multitasking,
So, dapat lang talaga, yun talaga, sinumpuan natin na tungkulin natin yan. So, dapat kung ano yung iutos sa atin, gampanan lang natin hanggat sa makakaya natin. Thank you. Bagamat konti po yung bilang natin, ang mahalaga, natutugunan po natin yung pangangailangan ng mga kababayan natin. No? Tama po, sir. Kumusta naman po, sir, yung peace and order natin dyan sa crime situation sa Pasig, sir? Based on record sa amin kasi, we have yung average monthly crime rate namin na 40 incidents. Pero in terms of the crime solution efficiency, meron kaming 71%. That is covering the period from January to October. So in terms of the crime clearance efficiency naman, medyo mataas talaga, 96%. Yung medyo prevalent na mga crimes dito sa amin sa Pasig, yung tinatawag na crimes against property, especially the theft. No? So minsan kasi, although hindi naman sinasabi na dapat wala tayong pakialam, kasi most of the crimes against property na nakukumit dito, yung theft, is yung committed sa mga department store, sa mga business establishment, sa mga condominiums, na kung saan yung presence ng police ay medyo limited. Ganun pa man na continuous coordination naman ang ginagawa natin sa ating mga security managers para ma-address natin yung number nito mga insidenteng ito. Thank you. Okay, Lieutenant Criste, may I butt in, ano? Yes po, partner. Nabanggit lang ni Lieutenant Colonel Barbosa yung ating crime against property, no? Na kung saan ay ang nais natin itanong, since pandemic po, Lieutenant Colonel Barbosa, knowing the fact na papangalagaan natin yung peace and order dahil talagang yung istriktong pag-iimplementa ng mga kautusan mula sa IATF may kaugnayan sa COVID. Kumusta po ang estatistiko ng ating crimes against person, Lieutenant Colonel Barbosa? Ma'am, katulad po na nasabi ko kanina, yung aming pong prevalent crimes is yung crimes against property. As to the crimes against person, hindi lang po ako sure, ma'am, kung ilan po yung aming yung exact number, no? Pero yung particular, ma'am, na yung very naging sensational, yung pagkamatay ng isa naming barangay kagawad sa Barangay Rosario. Yung po, ma'am, no, si Kagawad Nikki Cruz. So, luckily, ma'am, isa na po sa mga, especially the gunman, was already identified. And because for fear of his life, he decided to surrender to the authority, ma'am. So right now, ma'am, talagang pinaplansya namin yung lahat ng mga ebidensya para maging airtight yung mga kaso laban sa kanya at doon pa po sa mga tao na involved sa pagkamatay ni Kagawad Cruz, ma'am. Okay, Lieutenant Criste, ating ibabalik ang ating panauhin. Patuloy ang ating panayam with the ACOPA of Pasig City Police Station pagkaraan ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, muli po nagbabalik ang Yabang Lingkod.
Kasama pa rin ang ating partner si Police Lieutenant Colonel Julius Criste, Uy, at kasama pa rin lieutenant lang, natin partner. ang ating panauhin si Police Lieutenant Colonel Barbosa, no? Partner, muli tayong nagbabalik. Colonel, Yes. Lieutenant Oh. Colonel Barbosa, magandang tanghali po muli. Magandang Go ahead. tanghali po uli. Good afternoon ulit, sir. Sir, medyo marami-rami pa kami yatang katanungan na naka-line up eh. Hindi, sir. Gusto ko lang po, sir, malaman pagdating sa mga personnel natin dyan sa Pasig. Meron po ba tayong mga training para sa mga personnel natin or mga capacitation program para po lalong mapahusay yung pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan dyan sa Pasig? Okay. Thank you for the question. No? So, right now po, ongoing po yung coordination namin sa CCF, yung Crime Crimes Commission Fellowship, na kung saan this coming Saturday, 6, magkakaroon po ng seminar regarding yung violation ng Republic Act 9262, saka yung sa Bausi Law, di ba? Saka iba po rin natin yung meron po naka-line up din yung CCF na kung saan ay iti-train natin, i-continue natin yung yung education ng ating mga investigators para ma-enhance palalo yung kanilang skills sa pagkakandak na investigation. Ayun. Yun. Yun. Napakaganda po, Okay. no? Sir, tungkol Go ahead, naman go po sa ahead. Okay. Tungkol naman po, sir, sa programang ICP. Alam naman natin, di ba, sir, ng ating mahal na Chief PNP. Diba? Ano po sa tingin niyo, sir, yung naging implikasyon nito sa ating mga pulis at sa ating komunidad, sir? Yung So, intensified regarding cleanliness policy natin. Regarding the intensified cleanliness program of our Chief PNP, no? So ibalita ko lang, talagang when he visited the regional headquarters more than a week ago, after his visit at the Southern Police District, binisit niya rin yung aming headquarters. Personally niya Yun. binisit. So, anong nangyari? Happy to say na na-impress siya and he was satisfied na na-implement namin yung sinasabi niya cleanliness sa mga opisina. So, with regard to ranks, okay naman, wala naman masyadong makaso sa aming mga pulis. Then regarding dun sa community naman, continuous yung ating pag-ipag-dialogue para ma-address Tama. yung sinasabi niya, sir, na yung broken windows theory na maliit pa lang na piprevent na. Naagapan. Napiprevent. Oo, yun, no? So ngayon, kahit nasabi ko kanina, yung average monthly crime rate namin is 40 incidents, pero makikita naman natin na yung aming crime clearance efficiency is 96%. So that will prove na yung coordination ng police within the community is nag-work out. Maganda po yung communication. Ayun. Ito po, sir, ano na lang, yung alam naman po natin na nasa panahon po tayo ng pandemya, no? Ano po ba yung mga programa ng ating kapulisan po na nakakatulong po sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga kababayan natin dyan sa Pasig na apektado ng pandemya po? Una, meron kaming tinatawag na na Coronavirus Awareness Response na kung saan yung mga pulis natin na naka-assign sa Pasig City Police Station na graduate na mga any medical courses. So during the conduct of dialogue within the 30 barangays of Pasig City Police Station, so tinuturo nila kung paano makakaiwas dun sa pagkalat o pagkuha nitong deadly virus na to. So meron din continuous din yung tinatawag nating barangayanihan program na kung saan nagbibigay ng mga tulong, no? Mga pagkain yung ating mga kapulisan dun sa mga most affected by the health crisis natin na tinatawag, no? Then meron naman tayong isa pa, yung tinatawag na Duterte Legacy. So ongoing din yung ating pakipag-ugnayan diyan para ma-implement din natin dito sa ating lungsod. Yun lang muna. Thank you. Sige po, sir, baka po may mga gusto pa po kayong sabihin sa mga kababayan natin sa Pasig. Ano po ba yung pwedeng asahan nila sa kapulisan natin dyan sa Pasig? Sabihin niyo po at ihayag niyo po sa ating mga tagapakinig po dyan sa Pasig. Pero Sa partner, amin po, bago magbigay ng mensahe si Colonel
Barbosa. Oo, nais ko siyang i-congratulate on his expertise doon sa pangangalaga doon sa peace and security. Because of him receiving different awards both in operation and administration, umaasa tayo lalo na sa mga kapulisan nating naliligaw na landas. Napakagandang leader ng isang may expertise sa peace and security. Congratulations with that, sir. Tulad ng sinabi ng aking partner kanina, baka po kayo ay meron pa mga panawagan nais na iparating sa ating mga kababayan, lalo higit po sa mga mamayang tiga-Pasig. Please go ahead. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa pamunuan po ng Lingkod ng Bayan na sa pagbibigay ng opportunity na makapagbigay kami ng aming mga plans and programs and the status on the peace and order dito po sa Pasig City Police Station. So ang akin lang po panawagan sa mga mamayan ng Pasig City Police Station, ng Pasig, ay i-continue lang po yung pakikipag-ugnayan sa aming kapulisan because alam po namin na isa po sa nagiging instrumento para ma-prevent o masolusyonan yung mga insidente na nangyayari sa aming area of responsibility ay dahil po sa kanila. Yun po. That's why continuous po yung aming mga programa para maibalik namin o tuloy-tuloy po namin yung pagsiservisyo po namin na maayos sa Pasig City po. Ayun. Okay, Sir, with that, Sir, Go ahead. maraming salamat po sir sa panahon na ibinigay niyo po Panginoon sa amin, no. Salamat po at naipahayag niyo yung Pasig Police sa ating mga kababayan diyan sa Pasig. Bago natin bitawan si Sir, gusto ko may pa-shoutout Shoutout muna natin ang Secretary ni Lieutenant Colonel Barbosa, si Police Corporal Sara Lynn Chakiwag at si Police Corporal Lotus Galindo. Okay, once Thank you, again, sir. maraming salamat, Colonel Barbosa. Siyempre, I'll also take this opportunity. Congratulations sa newly installed na Eastern Police District Director, si General Orlando Yebra. We have 40 minutes after 12 o'clock. Hi, Annette. So, nasa kabilang linya na rin natin yung ating napakapalad natin, na makakadaupang palad naman natin ang City Jail Warden ng Marikina Female Dormitory. Siya po ay native ng Ilocos, Masters in Local Government Administration, former chief personnel ng BJMP NCR. Nasa kabilang linya po natin si Police J Superintendent Marizen S. Sese. Magandang tanghali po sa inyo, J Superintendent Sese. Magandang tanghali po, Ma'am Flory Gabitan at Police Lieutenant Julius Criste, sir. Magandang tanghali po, ma'am. Masaya Yes po, ma'am. tayo, partner, tayo ay napagbigyan ng pagkakataon na makadaupang palad ang ating City Jail Warden ng Marikina Female Dormitory. Go ahead. Masaya talaga tayo, partner, kasi parang tanda ko, ngayon tayo nakakompleto ng 2 guest natin. Kaya thank you kila Ma'am Sese at saka kay Lieutenant Colonel Go ahead. Barbosa. Dahil today is November 1, di ba? Partner, parang November 2 na ngayon Ato pala. Sorry. Go ahead. Sige ma'am, bumati po muna kayo sa ating mga tagapakinig, ma'am. Yes, sir. Una po sa lahat, gusto ko po sanang magpasalamat kay Ma'am Flory at kay Sir Criste sa oportunidad na pagbigay sa amin at sa aming Jail Director, Alan S. Iral, sa amin pong Regional Director, Jail Chief Superintendent Luisito Munoz, at sa ating Mayor Marcelino Marcy Chodoro, sa lahat po ng nakikinig at lahat po ng aking mga kasamahan dito sa Marikina City Jail Female Dormitory. Magandang hapon po sa ating lahat. Ma'am, magandang Go tanghali ahead, po ulit. partner. Go ahead. Yes po. Ma'am, magandang tanghali po ulit, ma'am. Ma'am, kumusta po ang sitwasyon ng female
sa female dormitory natin ng Marikina BJMP. Ilan po ba ang bilang ng ating mga female PDL, ma'am, dyan sa Marikina City Jail? Sa ngayon po ay meron po tayong 228 na persons deprived of 228. liberty. At generally peaceful naman po, normal situation po ang atin dito sa Marikina Female Dormitory. Ayun. Ma'am, ano po yung mga programa natin para sa kanila? Meron po ba tayong mga isinasagawa ng mga livelihood projects or yung mga moral at spiritual counseling po para sa kanila? Sa amin po dito sa Marikina City Jail Female Dormitory ay holistic approach po kami. Iba-iba po ang mga programa namin na kinabibilangan po ng aming health service programs, educational programs, skills and livelihood programs, religious activities, and meron din po kaming sports, cultural and recreational programs po sa ating mga persons deprived of liberty. So, partner, kumpleto po pala ng programa pagdating sa female dormitory natin sa ating Marikina City Jail, no? Kumusta naman po, ma'am, yung mga health issues ng ating sa female dormitory natin? Ano po yung mga health safety measures na pinapatupad po natin sa loob? Ang mga health safety measures po natin ay nagsisimula sa nagpa-practice po kami ng minimum health standards. Then, ang mga dutyhan po namin ngayon ay yung tinatawag na lockdown duty. Ito po ay, ang mga personnel na nag-duty ay hindi po pwedeng umuwi. Kaya bago po sila mag-assume ng duty ay nagkakaroon po kami ng RT-PCR test or antigen testing bago po sila pumasok. Yun po ay mag-duty po sila ng 21 days dito. Then after 21 days naman po ay papalitan po naman sila ng mga personnel na nag-undergo na rin po ng 14-day quarantine at RT-PCR or antigen test po. Then meron po kaming dito, continuous coordination to LGU for the COVID-19 vaccination ng ating mga PDL at ganun na rin po ang ating mga personnel. Sa ngayon po ay lahat po ng ating mga PDL maliban po sa mga bagong commit ay naka-COVID-19 vaccines na po sila. Then meron po tayong flu vaccination sa ating mga lahat ng ating mga PDL. Then meron po tayong daily health consultations na ginagawa po ng ating mga nurses, decontamination and disinfection ng ating facility, at saka lahat po ng supplies na pumapasok sa atin. Meron po naman tayong monitoring ng signs and symptoms ng ating mga personnel. Ganyan na rin po ang ating mga PDL. Meron din po tayong mga telemedicine sa mga PDL na kailangan pong magpakonsulta katulad po ng mga buntis. Then meron din po tayong mga telepsychology para po sa mga nakakaranas naman ng anxiety dahil sa nararanasan po nating pandemya ngayon. Yan po ang ating mga iba't ibang programa, health measures para sa ating mga PDL at sa atin naman pong mga personnel. How about challenges, ma'am? Meron po ba kayong kinakaharap na mga challenges dyan sa unit nyo, lalo na ngayong panahon ng pandemic? Meron po ba tayo mga interventions para po dito? Apo. Partner, isasabay ko na itong katanungan ko kay Jail Colonel Sese, no? Sasabay ko na sa tanong mo. Natanong mo Sige, kasi partner. kay Colonel yung challenges, no? Apo. Alamin din natin kay Sir ay kay Colonel Sese kung paano po ba na iiwasan din at napapangalagaan na ang role ng BJMP sa mga taong deprived of liberty ang mga jail riots. Paano po napiprevent itong mga posibleng mga ganitong pangyayari? Unang-una po sa lahat, ma'am, kami po ay nagkakaroon ng dialogue sa ating mga persons deprived of liberty para alamin namin ang kanilang mga damdamin din para magkaroon po tayo ng open communication. Yun po talaga yung pinaka-importante para maiwasan po ang mga jail riots at lahat po ng mga problema na kinaharap natin dito po sa aming kulungan. Ma'am, yung tungkol sa visitation, ma'am,
allowed na po ba ang ano natin o para virtual, ano po ba ang ano natin proseso sa visitation? Sa ngayon po ay wala po tayo yung tinatawag na face-to-face Face-to-face, visitation. Apo. Pero sa abot po ng aming makakaya, amin po silang pinapa-electronic dalaw. Yun po ay virtually nakakausap po nila Ayan. ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayan. Lahat po sila ay nagkakaroon ng tsansa, oras na makausap po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ayan. Partner, baka may gusto ka pang itanong kay ma'am. Oo, in general partner in general para kay Colonel Sese, in general na itong aking katanungan. Ano po ba para sa kabatiran ng ating mga kababayan wherein ika nga napakapalad natin upang masagot ito sa atin ni Colonel Sese, no? Ano po ba ang duties and responsibilities ng BJMP sa ating in general na, no? Sa ating mga PDL? Ito po ay nasa amin pong mission and vision. Ito po yung safekeeping and development of our persons deprived of liberty for them to face the realities of life upon their integration to the society. Yan po talaga yung aming pangunahin na serbisyo para sa ating mga PDL. Sa pag-stay po nila dito, amin po silang dinidevelop. Kami po ay nagpro-provide sa kanila ng mga skills and livelihood programs para po may magamit sila paglabas po nila para po sa kanilang kabuhayan. Sa mga hindi po nakatapos sa elementary at high school, meron din po kaming mga ALS. Ito po yung Alternative Learning System. Sila po ay aming kino-coordinate sa DepEd para po sila ay makatapos ng kanilang pag-aaral para po paglaya nila ay maging mag-enroll na po sila for college. Yan po yung mga programa na provide ng BJMP sa ating mga PDL. Okay, alam nyo, partner, kaagapay na Julius and kay Colonel Sese, no? Saludo tayo sa inyo, sa ating mga otoridad. Hindi po lamang yung aming seguridad ang inyong pinangangalagaan. Even in fact, yung yung pamumuhay na moral, gayon din ang hanap buhay at ang kinabukasan. With that, maraming salamat sa ating mga otoridad. And since since kaagapay Julius, si Ma'am is in particular nasa women's dormitory, no? Yun yung pinangangalagaan ng ating jail warden. So kanina halos lahat na ibigay na sa atin ni Colonel yung magagandang mga programa at proyekto na ini-implement nila. So sa mga daring pa pong panahon, meron pa po ba kayong mga nabubuo pang mga programa at proyekto na nais nyo mai-apply dito sa ating city jail ng Marikina City? Sa ngayon po amin pong pinagpreparan, riniready po namin yung tinatawag natin na no contact visitation. Yun po yung pwede na pong pumunta ang kanilang mga mahal sa buhay pero para maprotektahan pa rin po ang aming mga persons deprived of liberty ay gagawin po nating no contact visitation. Pangalawa po ay ang aming pag-register sa aming mga PDL sa National ID Registration. Since nandito po sila sa loob, hindi po sila makapunta kung saan man yung mga registration areas, nakikipag-coordinate po kami sa Philippine Statistics Authority para makapag-register din po ang aming mga PDL. And lastly po, nakikipag-coordinate po kami sa mga state colleges and universities para ang aming mga PDL na nakatapos na po ng high school ay maipagpatuloy po nila ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Yan po yung mga ilan sa mga pinagplaplanuhan namin na gagawin para sa ating mga persons deprived of liberty. Ayan, partner. Narinig na natin kay ma'am lahat. Sa part ko, wala na ako may tatanong kay ma'am. Kundi gusto ko lang si ma'am pasalamatan. Maraming salamat po ma'am sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para maging bahagi ng aming programa. Tunay nga po kayong lingkod ng bayan at kaagapay ng ating mamamayan. Okay, since ang partner ko ay nagpasalamat na, ngayon naman, ang ating hihilingin kay mama, no?
since ika nga ay napakaganda ng pagkakataon na tinig naman ng nangangalaga ng ating mga PDL na mga kababaihan ng ating nakadaupang palad. So isang matinding pasasalamat do sa ating mga otoridad, sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyong mga pangangalaga sa amin. With that, maraming salamat kay Jail Superintendent Sese, partner. Nagpaalam ka na ba kay ma'am? Yes po, Okay. partner. So with that, Hintayin na natin si Colonel, ma'am. okay, with that, maraming salamat again, Colonel Sese. Saludo po kami sa inyo bilang parang ina ng Marikina City Jail. Maraming salamat po. Magandang tanghali po. Okay, Partner. 6 na minuto na lamang. Malapit na naman tayo magpaalam, partner. Partner, So, this batiin muna time, natin to. Mga greetings natin, no? Partner, ang nais kong kumustahin sa'yo, sabi ko nga sa'yo, Yes, napapanahon, katatapos lamang ng November 1, nais nating kumustahin kung paano ninyo napangalagaan yung ating peace and order situation sa mga sementeryo, no? Batid natin na may malaking sementeryo diyan sa area ng Marikina City area. Pero bago yan, magandang tanghali. Binabati natin na isang magandang tanghali ang pamahalang lungsod ng Marikina sa pamumulo ni Mayor Teodoro. Partner, ibigay muna natin ulit yung ating Oplan Bandilyo bago mo ibigay yung ating mga updates sa pangangalagang naganap kaugnayan ng ating undas. Corporal Pati? Narito po muli ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero para sa ating Tactical Operations Center. Maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para naman sa ating Bureau of Fire. Yun lang po, Tita Flory. Partner, humahabol na pagbati, pinababati ni Akopa. Siyempre, si Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, ang ating Akopo. Ang Secretary Happy listening, sir. si Corporal Rain Abella, Corporal Bel Flores, and UP Pia Cruz. At ang pilot ko, siyempre, si asan na ba yung aking pilot? Partner, Mark batiin Joseph. din natin. Batiin mo. Batiin Go natin ahead. belated happy birthday kay Ma'am Rona Malaki, kay Pems Rona Malaki ng logistic natin dito, no? Ayun. Birthday niya kahapon. Sa mother ko rin, belated happy birthday, Mama. Love you. Belated Tapos sa mga happy pabati- birthday po. Belated mga happy pabati birthday po. po. Sa Marisa nagsilang Laison, kay good Lieutenant morning po. Criste. Siyempre, ang nag-iisa at manamahal kong ina. Belated happy birthday, Mami. Happy birthday, ni Mami. Lieutenant Criste. Yung From aking the Bong pilot, Serbs, si good Police- PM po. Si Police Corporal Clado, ang aking pilot, thank you. I arrived safe and maaga pa. Again, binabati natin ang grupo nila Attorney Erica Valero, Attorney Mau, Attorney Sherwin, Rox, and Jayan. Partner, Siyempre, Anzena Travel and Tours daw. Oh. Yes, Batiin partner. mo yung ating mga viewers, partner. Yes, partner. Anzena Travel and Tours is watching. Oh. From Antonius Gans, mabuhay ang Marikina at Pasig CPS, Eastern Police District. Daislo, good afternoon po. From Ryan, good morning po, Tita Flory. Puro sa'yo, Tita Flory, ang bati eh. From Rerex Salvador Villaruel, good PM, Idol Sir. Kabatch ko to, Tita Flory. Substation Commander sa Pasig to. Binabati Villarreal. natin
natin ang Kaagapay Class 96. Yes po mga sir, happy listening po mga sir. Si Colonel, yung ating akopa no ng Pasig. Yes po. Class 2003, lateral entry. Oo, Tita lateral Flori. entry din. Opo. 2003. Mag-uusay yan, Tita Flori, ang mga 2003 ng lateral entry. Madami na kami naging boss ng 2003 lateral. Ang gagaling. But hindi natin yung nag-outgoing na District Director ng Eastern Police District, si General Bakay na ngayon po, ay Director naman ng Region 3. Gaya nga, Tita Flori, sabi ko sa'yo, 2003 lateral entry, binabati ko yung aking boss, idol, Sir, Lieutenant Colonel Rosel Ceja, Sir. Partner, baka makalimutan ko. Baka nagtatampo na yung station ko eh. Yung mga personnel ko dyan sa Concepcion 1 Police Substation at gayon din sa aming barangay dyan sa Concepcion 1 kay Cap Jerry Santo Domingo at Secretary Esperanza. Parang ang balita ko, area of responsibility mo yung Loyola. Hindi partner, doon yung sa naging guest natin dati kay Lieutenant Balte. Okay. So, congratulations sa ating mga kapulisan sa kabuuan ng kagawaran ng Philippine National Police na nangalaga po sa seguridad hindi lamang ng ating mga kababayan, ng ating kapaligiran, gayon din ang kalusugan ng bawat isa. Maraming salamat po sa patuloy na pangangalaga sa aming mga Pilipino. Segundo na lang partner, malapit na naman tayo magpaalam. So this time partner, bibigay ko na sa iyo ang floor. Ika nga ay nakakalungkot man pero umabot na naman tayo sa ating oras ng pagpapaalam at pag-iwahiwalay. Go ahead. Ako partner, hindi ako nalulungkot sa araw na to at sa programa natin kasi unang-una, maaga ka ngayon nakarating. Ikalawa, nakumpleto natin yung mga guest natin. Kaya maraming salamat sa araw na to. At salamat sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay na patuloy na sumusuporta dito sa ating programa, no? Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Muli po tayo magsama-sama sa susunod na Martes, ganitong oras din po. At lagi ko pong sinasabi sa inyo, ako po si Police Lieutenant Julius Criste, patuloy po tayo pagpalain ng ating dakilang lumikha. Magandang araw po. So once again, ang Team Kaagapay, Police Colonel Benliner Capili, COP, Marikina City Police Station, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, ACOPA, Police Lieutenant Colonel Greco, ating mga reporter, si Corporal Barameda, Corporal Christie, at ang aking partner, si Police Lieutenant Julius Criste. So once again, maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilik at nanonood, nakikinig sa amin. Hindi man po namin kayo nababate, pero kayo po ay nasa aming mga puso. Sa ating technical side, kay Jigger, thank you very much. Kay Arnold, kay Daryl. Once again, umabot na naman po tayo sa ating oras ng pagpapaalam. Muli po tayo magkarinigan sa darating na Martes. Ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Abangan tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, ang programang